Sisinghot-singhot na tinapon na ni Sheena ang hawak niyang stick ng sigarilyo. Saka pinitik yun sa damuhan nang nakakita na siya ng paparating na van. Hay, sa wakas, makakapag-moment na din ang ebab na dis sa loob. Malungkot pa rin na wika ni Sheena sa kanyang isipan at tumayo na mula sa kay nauupo ang bench sa bus stop na yun. Hey ma'am, para saan po kayo? Tanong ng konduktor pagkabukas ng pinto ng van. Kaya na may sumagot kaagad si Sheena ng San Antonio, kuya. Cubao. Aniya sa boses na tila parang laging nanghahamon ng away. Wala eh. Ganyan talaga siyang magsalita. Boyes kasi siya at lumaking halos lahat ng kalaro niya ay puro lalaki. Hoy kuya, sabi ko Cubao. Hanggang kailan mo ko tititigan ng ganyan? Paismid na wika ni Sheena sa konduktor ng van. Na nooy tila walang tumabi sa bungad ng pinto ng van habang nakatitig sa kanya. Tila sakalang ito natauhan at nahihiyang kakamot-kamot sa ulo nito, sabay sabing, Ay, sorry po ma'am. Ay, akala ko po kasi artista kayo. May kamukha po kasi kayong artista eh. Hindi agad sumagot si Sheena. Bagkus ay paismid na pumasok na siya sa loob at inihanda na ang sarili sa pagdadrama niya. Nako kuya, sabihin mo na lang kasi na namumugto na ang mga mata ko at nagmukha na akong owl kakaiyak. Tsaka kung sakaling may gusto ka sa akin, nako, wag mo na lang akong simulan sa ganyan kuya. Di mo pa ako pwedeng mahalin at di rin kita pwedeng mahalin ngayon dahil broken-hearted pa ako at kaka-terminate lang sa akin ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Kaya malungkot ngayon ang ebab. Kibit balikat na sagot na ni Sheena kapag kuwan. Nakarinig naman siya ng mahinang hagikikan roon pero di niya pinansin yun. Bagkus ay pumwesto siya sa pinakasulok ng van. Tumabi sa lalaking nakaupo sa pinakagilid ng upuan roon at pasimpleng tiningnan kung ano ang ginagawa ng lalaking yon. Umandar na ang van kaya tumahimik na rin ang lahat. Tanging tugtog na lang ng music ang naririnig nila mula roon sa loob. Nagsiselfon pala siya. Ani ni Sheena sa isipan habang sumisinghot-singhot ng mahina. Halatang galing pa sa tahimik na pag-iyak. Kunwari ay napatikim siya kahit ang totoo'y gusto lang niyang pukawin ng atensyon nito. Medyo natigilan naman ito roon. Natigil kasi ito sa pagtatype sa cellphone nito. Napansin rin ni Sheena na napatingin sa kanya pababa ang sulok ng mga mata nito. Di pa niya alam kung gwapo ba ito o hindi. Nakaharang kasi ang kap na suot nito sa mukha nito. Kuya, pwede ba dyan ako umupo? Mas feel ko kasi dyan kasi makakapag-muni-muni ako. Kung pwede lang. Wika ni Sheena at ngumiti ng pilit rito. Yun bang ngiting nahihiya? Pero sa kasamaang palad ay di siya pinansin ng lalaki. Bagkus ay narinig niya ang paghinga nito ng malalim at nagpatuloy ulit ito sa pagtatype at pag-scroll sa cellphone nitong hawak. Ulit ni Sheena sa pagtikhim kunwari sabay nangungulit na naman na nagsabi ng, Kuya, baka pwedeng... Miss, hindi pwede. At yun nga, naputol na lang bigla ang gusto niyang sabihin rito nung nagsalita na ito roon sa malalim na tono ng boses. Yung tonong masungit. Yung tonong tila naiirita na sa kanya. Pero dahil likas na makulit siya, ay hindi siya tumigil sa pangungulit at pilit na nagsalita. Broken-hearted kasi ako kuya, kaya gusto kong dyan para makapag-isip-isip ako at... Pero hindi na natuloy ni Sheena ang pagsasalita nang bigla na itong humarap sa kanya habang malamig siya na tinitigan ito sa mga mata. Pagkuhay nagsalita na ito sa mahina at mariing na tono ng boses nito. Miss, kung hindi ka nahihiya sa mga pinagsasabi mo at kung wala sa isipan mo na baka may nakikinig sa'yo sa loob ng van na ito, pues ibahin mo ko. Nahihiya ako at ayokong makahakot ng atensyon ng lahat. Now, kung yan ang gusto mo na makakuha ng atensyon ng mga tao, pues dumaldal ka na lang dyan mag-isa mo. Huwag mo akong isali. At panghuli, ayokong iniistorbo ako sa pagkakaupo ko, lalo na at nasa van ako nakasakay. No choice na ako kaya dito na lang ako sumakay.
So pwede ba, huwag mong sagarin ang pasensya ko at huwag mo na rin akong kausapin. Di tayo close, di tayo magkaibigan at mas lalong di tayo magkakilala. Naiintindihan mo ba? Napaawang ang mga labi ni Sheena sa kanyang narinig mula sa masungit na lalaki. Pagkuhay, napakurap-kurap siya ng ilang sandali. Pinoproseso lahat ng sinabi nito. Medyo kasi mabagal ang pag-process niyan sa utak niya eh. Hanggang sa naproseso na ng utak niya ang lahat. Dahilan upang paismid na inirapan ng lalaki at kumikibot-kibot pa ang mga labi na nandidilat ang mga mata na nakatingin rito sa sulok ng kanyang mga mata. Ba kuya, sungit-sungit mo po ah. Di niya napigilang sabihin. Tiningnan naman siya nito at inirapan. Kaya inirapan niya ulit ito. Aba, hindi niya ugaling nagpapatalo sa kahit na sino. Kaya nga na-terminate siya sa trabaho kasi nakikipagsagutan siya sa kanyang manager na feeling boss na kung umasta. Napaismid tuloy ulit si Sheena nang maalala yun. Pagkuhay umayos na nga siya ng upo at pagkatapos ay humalikip-kip. Nakikinig na lang siya ng music habang tumitingin sa paligid na nadadaanan niya sa labas. Maraming punong kahoy roon. Puro berde ang kulay ng mga dahon at mukhang ang presko ng mga ito tingnan. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Biglang nangunot ang noo ni Sheena sa narinig dahil sa isip niya. Tama ba ang narinig kong kanta? Torete ba talaga to? Aba ayos, lakas maka-happy love song sad girl dapat ako ngayon. Naghihimutok na wika ng dalaga sa isipan. Pagkuhay bumuntong hininga. Pagkuhay tumingin siya sa paligid at nakita niya na natutulog na yung iba. At yung katabi niyang masungit na lalaki ay nakapikit ng mariin roon sa kanyang tabi habang nakasandal ang ulo sa bintana ng van. Kunot noong tinitigan niya tuloy ito. Para kasing hindi ito mapakali roon, lalo na tila nanginginig pa ang mga kamay nito ng konti. Kuya, okay ka lang? Di napigilang usisan Sheena. Medyo maputla na rin ang mga labi nito roon. Saka pa lang yata niya napansin yun. Kaya na may nababahalang tinapik na niya ito ng marahan sa braso. Sabay medyo lapit ng mukha niya sa mukha nito. Para masilip kung napaano na nga ito. Sabay sabi ng, "Uy kuya, anong nangyayari?" Buwak! At ang lahat ng gustong itanong ni Sheena sa lalaki ay bigla na lang nahinto nang bigla na itong sumuka sa maganda niyang mukha. Diyan na kayo at maghanap na lang kayo ng bagong van na masasakyan na pwede niyong sukahan at pwede niyong ingay-ingayan, mga buwisit. Galit na singhal sa kanila ng konduktor ng van na yon. Matapos masuka si Clyde at matapos tumili ng pagkalakas-lakas ang makulit at maingay na babaeng nasukahan niya sa mukha. Hiyang-hiya tuloy siya rito, pero at the same time, natatawa rin sa loob-loob niya. Paano ba naman kasi pagkalabas nila ng van na yon, ay napasukan na naman ito ng maraming beses. Halatang diring-diri ito sa nangyari. In short, halatang diring-diri ito sa mga suka niya na sinalo ng mukha nito. Buwak! Lintik! Buwak! Pagbuwal ulit nito sa damuhan roon, malapit lang sa gilid ng kalsada na kinatatayuan nila. Ito, pasensya ka na. Yan ang ulit maibibigay ko sa iyo at saka itong mineral water ko. Kakamot-kamot sa ulo na wika ni Clyde sa babae. Sabay bigay ulit rito ng dala niyang tissue paper at kanyang dala-dalang tubig. Hindi ito umimik, ngunit marahas na itinaas nito ang tingin sa kanya at marahas ding kinuha ang mineral bottle at tissue paper na inabot niya rito sabay punas sa bibig nito at punas rin sa pawisang muka at leeg. Isang tissue pa! Bigyan mo ko! Salubong ang mga kilay nitong sabi sa kanya. Nagpigil naman ng ngiti si Clyde dahil doon at sumagot ng, "Konti na lang ang tissue ko. Gagamitin ko pa ito mamaya." Mas importante pang mapunasan na rin itong basang kilikili ko kaysa sa paggagamitan mo dyan mamaya. Kaya akin na, saka kung di dahil sa'yo, di ko mauubos yung tissue mo. Sinukahan mo ako kaya mahiya ka naman. Nakaismid pang sabi ng babae sabay irap.
Kaya napailing-iling na lamang ang binata at ibinigay na nga rito ang huling mga tissue niya sabay tumingin-tingin sa paligid. Ay, now, what? Pabuntong hiningang tanong ni Clyde sa sarili. Habang itinaas ang dalawang braso sa ere sabay ibinaba rin. Lumapit naman ang babae sa kanya at nagsalita. Ano pa nga ba? Di maghintay na naman tayo ng dadaang van or bus dito. For the meantime, silong muna tayo sa waiting area na yon. Parang umaambon yata at uulan yata mamaya. Tumango naman si Clyde bilang pagsangayon at sumunod na nga ito papuntang waiting area na sinasabi nito. Parang isang lumang kubo yun na may upo ang kawayan. Pabuntong hiningang umupo na nga sila pareho doon, saka tahimik na tumingin-tingin sa paligid. Pinakiramdaman nila ang isa't isa. At si Clyde na likas na torpe at mahiyain ay naiilang na bigla kaya tumahimig na lamang siya roon. So, biglang napaigtad ng konti ang binata nang marinig niya ulit itong nagsalita matapos ang mahabang katahimikang bumabalot sa kanya. So, sagot rin ng binata at tumingin sa unahan kung saan din ito nakatingin. Anong pangalan mo? Huwag mong sabihing JM Ibarra ha? Di ako naniniwala. Napatawa na lang ng impit si Clyde sa sinabi nito. Para kasi itong suplada na mapagbiro din na kawawa. Basta di niya maipaliwanag ang nararamdaman niya sa babae. Gayon pa may sumagot na lamang ang binata ng, hindi ko yan sasabihin dahil hindi naman yan ang pangalan ko. Nagtanong naman ito agad. Ano pala? At sinagot niya kaagad yun ng, Clyde. My name is Clyde de la Serna. Tumingin sa kanya ang babae na may pinipigilang ngiti sa mga labi, sabay sabing, pangalan mo lang tinatanong ko, sinama mo pa pati apelyido mo. At sa sinabi nito ay napaismid kaagad si Clyde sabay sagot ng, di wow, kasalanan ko pa, sorry ah. Sarkastikong sagot niya na ikinatawa naman ito bigla ng malakas kaya natawa na rin tuloy siya ng mahina. At sa isip-isip niya, eng bang babaeng to? Sayang, maganda pa naman. Gusto ko yan, bro. Gusto ko yung ugali mo na yan. Magka-humor naman pala tayo eh. O siya, dahil dyan, papakilala ko na rin sarili ko sa'yo kahit di mo ko tinatanong. Ako si Sheena. Sheena Villaverde. Ikinagagalak rin kitang makilala, Ginoo. Napangiti si Clyde at tinanggap naman ang palad nito sabay sabing, ikinagagalak din kitang makilala, Binibini. Kahit pa nga ba't nasungitan na kita kanina pa. Sa kadahilan ng ako'y suwang-suka na talaga at hindi ko na kayang pigilan pa ang pagbaliktad ng aking sikmura. At dahil doon ay nagkatawanan sila bigla. Lap trip ka, LT. Tatawa-tawang wika ni Sheena na ikinangiti naman ni Clyde. Pagkuhay narinig niya itong bumuntong hininga ng malalim saka may maliit na ngiti sa mga labing nagsalita. Himala ata, parang medyo gumaan na yung pakiramdam ko. Kanina lang ang bigat eh. Pero ngayon, medyo gumaan na. Salamat ha, Clyde. Nakakatawa, isang estranghero pang makakapagpagaan ng mabigat na dinadala ko ngayon. Seryoso at pasimpleng tinitigan ni Clyde ang mukha ni Sheena. Pagkasabi nito, naka-side view ito sa kanya dahil sa harapan pa rin ito nakatingin. Pero kahit na ganun, kitang-kita niya pa rin sa mga mata nito ang hindi maikakailang lungkot roon. Medyo mugto pa nga rin ang mga mata nito at higit sa lahat, amoy sigarilyo yung hininga. Mabango sana hininga nito eh. Amoy strawberry flavored na mouth spray. Kaya lang sumasali talaga minsan ang amoy ng sigarilyo nito. Napailing tuloy siya at nagsalita. Alam mo, hindi halatang nagsisigarilyo ka. Kasi yung amoy ng sigarilyo mula sa iyong hininga, sumusuot sa kaloob-looban ng ilong ko eh. Iiling-iling na reklamo pa ni Clyde na agad namang sinagot ni Sheena ng, di wag kang huminga. Libre ko na biskwit at kape pagkatapos. At dahil sa sinabi nito, ay naiiling na natatawa naman tuloy si Clyde ng mahina. Aliw na aliw siya rito. Ewan ba niya? To think na wala pa yata silang kalahating araw na nagkakakilala nito. Oh, candy yan. Kainin mo para di ako madidistract pag magsisimula na akong magsalita dito.
Marahas na kinuha naman ni Sheena ang inabot ng binata rito. Saka pairap na binalatan at kinain, saka nagsalita. Tanggapin ko na lang kahit may mouth spray ako dito. Lagi kasi akong sinasabihan ng papa ko noon na appreciate even those little things. They should be valued big also. O English yon, wag ka. Muli ay napangiti si Clyde, saka naaaliw na napailing. Nakailang ngiti at iling na yata siya simula pa kanina. Napansin niya, pero binaliwala na lang muna niya yun at nagsalita. Nga pala, ano pala yung mga problema mo ngayon? Baka lang naman kasi may maipapayo ako before tayo maghiwalay ng landas sa araw na to. Naramdaman ni Clyde na napatingin si Sheena sa kanya. Kaya may matipid na ngiti sa mga labing tiningnan niya rin ito upang ipakita at iparamdam sa dalaga na kahit estranghero pa siya sa buhay nito, ngayon ay mapagkakatiwalaan din siya kahit papano. At yun nga siguro ang nararamdaman ni Sheena dahil ilang sandali pa yung ngumiti na ito ng pilit, saka kibit balikat na nagsalita habang nakatingin naman sa unahan. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company. Okay yung pasahod. On time or before time, nandun na yung pera namin sa bank. Naihulog na nila. Walang problema sa salary. As in, wala. Double pay pag may holidays. Paid day off, paid overtime, vacation with pay, wala ka na talagang hahanapin pa sa kumpanyang yon. Basta pera yung usapan. Mga benefits, perfect. Andun lahat, mula HMO, basta lahat. Ang diferensya lang talaga yung management nila. Yung manager ko na boss na ang tingin sa sarili. Yung mga ka-workmates ko na parang may-ari na rin ng kumpanya kung umasta. May mga sip-sip din. Kung galit yung manager sa akin, aba galit din sila. Kung di ako pinapansin ng manager ko kasi nagka-detractor ako, aba di rin nila ako papansinin. Kaya naisip ko, ganito ba talaga ka-toxic tong BPO industry? O itong kumpanya lang namin? Kasi narinig ko sa iba yung kakilala ko na nagtatrabaho sa ibang BPO company. Okay naman daw ang management nila doon. Very perfect naman daw from the salary, benefits, management, and to the boss of the bosses. Perfect daw. But yung sa akin, imperfect. Tapos pag sasagot ka para i-explain mo, magagalit na sila. Kaiinisan ka na. Lahat na sila naiinis sa'yo. Kasi kumakampi sa managers at supervisors eh. Yung mga leaders, sip-sip nga di ba? Tapos ayun, nung maubos na yung pasensya mo sa kakatimpi ng mga toxic na ugali nila, nung sumagot-sagot ka na, ikaw pa rin yung mali. Sila pa rin yung tama. Sila pa rin yung tama kahit ginawa mo naman ang lahat para di makapag-drag down sa team nyo. Para okay ang score niya. Para di ka na mapag-initan. Pero ganun pa rin, kasalanan mo pa rin. Pagod ka na mag-sorry sa kanila. Kaya sumabog ka na talaga sa galit. Dinuduro-duro mo na ang manager mo dahil sa galit. At yung mga ka-team mong sip-sip, sinisigaw-sigawan mo na. Kaya ang ending, terminated ka na. In short, wala na. Terminated na ako. Lahat yata ng plano ko sa buhay gumuho lahat. Nung sabi niya na terminate na ako, kaya pumunta ako sa apartment ng boyfriend ko. Pero putya, dumoble yung sakit. Kitang-kita ko ba naman na nakikipagtsuktsakan dun sa kabanda niyang babae? Aba matindi. Matindi to, tol. Kaya kanina, napasabi na lang ako sa sarili ko na may isasakit pa ba tong araw na to? Kasi kung meron pa, ituloy nyo na. Para isang araw na lang. Para wala na akong babalikan. At alam mo, itong pag-uwi ko ngayon sa amin, wala akong savings. Wala akong dalang kahit piso na savings. Pamasahe lang talaga to. Alam mo kung bakit? Kasi lahat ng sweldo ko sa call center, papadala ko palagi yan sa bahay namin para sa nanay at tatay ko. Aba, lakas ko kaya kasi ako lang naman ang nag-aalaga sa pinakamamahal kong mga magulang. Ako ang breadwinner ng pamilya namin, lalo na't nag-iisang anak lang ako. Wala akong katuwang sa lahat ng hirap namin, sa lahat-lahat. At alam mo ba, lahat ng hirap na dinanas ko sa trabaho, mga paninigaw, panininghal, duro-duro sa muka, pangiinsulto, hindi yan alam lahat ng magulang ko. Ang alam lang nila, malaki ang pera sa call center. Naka-aircon ako nagtatrabaho at magaling ako mag-English.
Punyemas, di ba? Pero kahit na ganun, mahal na mahal ko pa rin sila. Minsan nga, alam mo, may mga panahong nagigipit ako eh. Pero kailangan nila ng pera. Kaya manghihiram ako ng pera sa mga kakilala ko tapos ipapadala ko sa kanila. Pag uwi ko ng bahay, tatanungin pa ako ng nanay ko kung nasaan ang pera ko. Kung bakit luma pa rin ang mga suot kong damit. Walang bago. Dinadaan ko na lang sa biro ang lahat na iniiba ang usapan. Kasi kung alam lang talaga nila na nagigipit ang anak nila minsan, na nagkakape na lang at biskwit mula umaga hanggang gabi, para mauna lang silang mapadala ng pera, di na sila makapagtatanong ng ganun. Pero ayoko. Ayoko makaramdam sila at makaranas ng hirap na pinagdadaanan ko. Okay na yung paghihirap nila nung bata pa ako. Ngayong matanda na ako at may trabaho na, ako na ang bahala sa kanila. At syempre, ako na rin sana ang bahala rin sa apartment ng ex-boyfriend ko kung di siya nagloko. Minsan kasi pag may sahod na ako at nagigipit siya, humihingi siya ng pera sa akin. E naaawa ako lagi, so binibigyan ko. Pero safety dapat muna yung pera para kila inay. Tapos siya na, nakakaawa eh. Pero por Diyos pro santo, di man lang sinuklian ang awa ko sa kanya. Grabe na talaga, nakuha pang magloko, aba ayos. Kaya ngayon, alam mo kung bakit gusto ko na talagang umupo doon sa pwesto mo kanina sa van? Kasi di biro problema ko, ha? Kala mo lang. O ba't tulala ka dyan? Uy. Napakurap-kurap si Clyde nang marinig niya ang pagkalabit ni Sheena sa kanya. Winagayway nito ang palad sa kanyang mukha eh. Akala siguro nito ay di siya nakikinig ng mabuti. Pero ang totoo, lahat ng narinig niya mula rito, tumatagos hindi lang sa puso niya. Hindi lang sa isipan niya, kundi sa buong pagkatao niya. Parang piniga ng ilang libong beses ang puso niya sa storya ng buhay nito. Hindi niya sukat akalain na may mga tao palang ganun kalaki at kalalim ang mga problema sa buhay. Pero hindi tumatakbo sa problemang yun. Habang siya, tumakbo na kaagad sa simpleng sagutan nila ng mga magulang niya. Dahil lang sa isang bagay na saka pa lang niya unti-unting na-realize na hindi pala dapat pinapalaki. Sorry. Na-amaze lang kasi ako sa kwento ng buhay mo. It's a roller coaster ride. Pero narito ka pa rin at nakuhang maging makulit, maingay, mapagbiro at maintindihin. Nakukuha mo pang tumawa, samantalang ako konting problema lang ang dumaan sa buhay ko. Pakiramdam ko, dinala ko na lahat ng problema sa buong mundo. Nakangiti ng mapait na wika ni Clyde sa dalaga. At doon, si Sheena naman ang napatitig ng malalim sa kanya. Tiningnan ni Sheena si Clyde. Kitang-kita niya sa gwapong mukha nito ang sumisigaw na kalungkutan roon kahit nakangiti ito. Pati yung ngiti niya. Mapait pa sa kapeng barako na laging iniinom ni tatay. Wika ng dalaga sa kanyang isipan. Pagkuhay, natagpuan na lang niya ang sarili na marahang tinatapig-tapig ang balikat nito sabay sabing, "O siya, tapos naman na akong magkwento sa mga kadramahan ko sa buhay. Ikaw naman yung magkwento niyang sayo. Anong nangyari? Anong problema yung sinasabi mo at kinumpara mo pa yung problema ko sayo? Kesyo malaki yung sa akin tapos sayo konti lang. Siya mo na habang gusto ko pang makinig." Nakangiting wika ni Sheena. Bumuntong hininga naman ng binata sa kablangkong tumingin sa mga punong kahoy sa paligid nila. Bago nagsalita sa mahinang tono ng boses. Yung daddy ko kasi, seaman. Captain siya ng barko. Yung mami ko naman, may-ari sa school and university na pinapasukan ko. Mula nursery hanggang nag-college ako, wala na akong ibang narinig sa kanila kundi ang mga salitang, "Be the best of all the best." So ibig sabihin galingan ko lagi sa lahat ng bagay. Ako yung top lagi sa lahat ng bagay-bagay, lalo na sa school, achievements, etc. etc. At binigay ko yun sa kanila mula bata pa ako. Top-notcher ako lagi, so they are proud of me. Pero ang hindi nila alam, I was suffering silently. Kasi di nila alam na pasikreto akong binubuli ng mga classmates ko noon dahil akala nila. Kaya ako laging nasa top list kasi anak ako na may-ari ng school. Baliwala na sa kanilang kataliniwan na pinapakita ko. Saka bilang lahat lagi. Yung participation ko, lahat ng yun.
I can feel their insecurities noon. Their fear din every time sasabihin nila sa isang bata na, sige, kapag sinumbong ko kayo kay teacher sa ginagawa nyo kay Clyde at isusumbong kayo ni teacher sa mami niya, siguradong mapapatalsik kayo sa school na to. At ang mga salitang yun ang nagpa-overthink sa akin na, oo nga no, baka hindi talaga ako matalino. Baka hindi ako magaling. Kasi may-ari nga kami ng paaralang ito. Baka nasa top class lang ako lagi kasi takot ang mga teacher ko kay mami. Pero kahit na ganun palagi yung nasa isip ko, tinuloy ko pa rin ang laban. Study here, study there. Silent cries at night. Daily struggles. Hanggang sa umabot na ako sa college years ko. Ganun pa rin. Kami pa rin may-ari ng school eh. There is a part of me na nagsasabing deserve ko talaga ang mga natatanggap kong academic awards of recognitions sa university namin because I work hard for it. Sleepless nights and everything, but I can't help myself thinking na baka nilaro na naman ito ng school. There are times na gusto ko nang magpa-transfer sa ibang school to see my abilities. Pero ayaw ni mami, kasi bakit pa daw ako pupunta sa ibang school? Ano daw bang silbi ng paaralang pagmamay-ari namin? Kaya binaliwala ko na lang lahat sa aking isipan. Kahit sa puso ko andun pa rin yung doubt na insecurities ko. Tapos lumipas ang panahon, nagkasakit si mami. Kailangan ng napakalaking pera para sa operasyon. Si dad naman, ng babae at nakabuntis. Kaya yung pera niya, nakahati yung suporta niya dun sa nabuntisan niya. Sa galit ko, hindi ko na tinanggap yung pera ni dad. Hindi ko na siya binigyan ng access sa buhay namin ni mami. Sa isip-isip ko, kaya namin to ni mami. At pumayag naman si mami. Sabi ko naman kay mami na wag na niyang isipin si dad para gumaling na siya. Hindi kasi makakabuti sa kanya yun pag ganun. Pumayag naman siya at masaya ako kasi naiintindihan niya ako. At dahil kailangan namin ng malaking pera, naisipan na lang ni mami na ibenta ang school sa elementary na pagmamay-ari namin at yung college university. Naoperahan siya pagkatapos sa awa ng Diyos. At ako naman, naisipan kong magtrabaho na para sa amin ni mami. Okay na rin naman siya at yung tita ko na ang nagbabantay sa kanya ngayon. And then, here comes the moment of truth. Sa kagustuhan kong makapagtrabaho na, sumabak na ako sa board exam sa university namin. But then, bumagsak ako. Yes, Sheena, bumagsak talaga ako. At kasama ng pagbagsak ko sa board exam na yon, ay ang pagbagsak ng buong mundo ko. Ang tiwala ko sa sarili ko, lahat-lahat, sa isip ko tama nga sila. Naging top-notcher lang ako kasi kami ang may-ari ng paaralang yon. Ng university na yon. Pero ngayong iba na ang may-ari, wala na. Bagsak na ako. Kaya yung depression ko tumaas ng tumaas. Gabi-gabi hindi alam ni mami na umiiyak ako. At mas lalong hindi niya alam na bumagsak pala ako. Akala niya pumasa ako kasi yun ang sabi ko sa kanya eh. Hindi na rin siguro nagtanong sa university kung totoo ba o hindi. Ganon yata kalaking tiwala niya sa akin hanggang sa kaninang umaga. Nagpaalam muna ako sa kanya at kay tita. Sabi ko mag-vacation muna ako ng ilang days bago ko asikasuhin yung mga papeles ko for my profession. May profession na gawa-gawa ko lang. Pumayag naman sila kaya umalis na ako agad. At dahil di ko nagamit yung kotse namin papunta doon, dahil baka gagamitin ni mami at ni tita in case lang. At yung kotse naman ni mami at ni daddy, pinabenta na niya kasi ayaw na niyang maalala pa si daddy. Kaya nagko-commute na lang ako kasi kahit ayoko ng siksikan at ng ibang amoy ng aircon, alam mo na, nahirapan talaga ako. Karma is real. Kaya ayun, nasuka na talaga ako kanina. And worse, sa mukha mo pa na napunta. So I'm really sorry talaga. Pasensya ka na talaga, Sheena. Napaawang ang bibig ng dalaga. Di kasi siya makapaniwala sa lahat ng narinig niya mula sa binata. Kaya pagkaraan ng ilang segundo, ay napasabi na lang siya ng, "Wow, ang liit nga lang ng problema mo. Sobrang liit nga lang talaga. As in." Sarkastiko ngunit punong-puno pa rin ang pagkamangha na reaksyon ni Sheena sa kwento ni Clyde sa buhay o problema nito. Pagkuhay, idinagdag niya, "Sus Maria Josep, naliliitan ka sa problema mong yan? Parehas lang tayo na malaki ang problema ah. Tsaka isa pa, wag mong ikumpara ang problema mo sa iba. Tsaka hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng problema o mga pagsubok sa buhay na hindi natin kakayanin.
Alam niya nakakayanin natin yan. Kaya nga tayo ang napili niya sa problemang to eh. O, baka sabihin mo, paano naman yung mga tinapos na ang buhay nila kasi din nila kinaya? O eto rin sagot ko, solusyon ba yan? Kaya nga may kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kasi boy, hindi ako naniniwalang walang solusyon ng mga problema boy. Meron yan. Mag-isip ka lang at tutulungan ka ng Panginoon may kapal. Kasi halimbawa, ikaw ay isang ama. Mahirap kayo, wala nang makain o naglalakad ka sa labas. Nakakita ka ng basura sa gilid, bote, mga lata, mga sirang gamit o ano pa, naisipan mong ibenta yun sa junk shop. O edi may pera ka na, may makakain na ang pamilya mo. Halimbawa rin may nagmamay-ari na ng mga junk shop na yon. O, may iba bang paraan dyan? Lakad ka uli, sabay dasal. O may perang nahulog sa daan, ikaw lang nakakita, 1,000 pa. O edi may pambili kayo ng pagkain. O ito halimbawa din. Wala na kayong pera talaga, kalam na ang sikmura nyo. Pero may naghatid ng pagkain sa bahay nyo kasi may okasyon sa bahay ng kapitbahay nyo. Eh di salamat Lord. Salamat sa grasya. Oh, gets mo point ko? Pre, di ka pababayaan ni Lord. Gagawa at gagawa siya ng paraan para maisalba mo problema mo. Mag-isip ka lang, magdasal, gumawa ng paraan. At promise, may gagamitin siyang tao o bagay na magiging daan para masolve mo problema mo. Ganyan siya. Sinusubok niya yung tatag natin sa buhay. Kaya wag mong sabihin ng mga salitang buti pa si ano, konti lang problema, buti pa si ano, ganito, ganyan. Bro, big no. No, no bro. Kasi hindi mo alam ang pagsubok na binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya ikaw, huwag mong ikumpara yung problema mo sa iba, lalo na sa akin. Pakatatag ka lang palagi at huwag mong isipin na di ka naman pala magaling. Siyempre magaling ka, nagkataon lang na bumagsak ka. Yun lang yun. Sinusukat ng Panginoon yung bilib mo sa sarili mo. Kung hanggang saan ka. O bakit yung ibang mga summa cum laude nga? Bakit hindi sila top-notcher pagdating sa mga board exams? Sa mga board exams? Kasi, bro, may mga bagay na hindi muna para sa atin. Postpone ba, kumbaga? Ibabaging ka muna saglit, gets mo yon? Pero hindi ibig sabihin nun hanggang doon na lang yun. Subok ka ulit, malay mo, pasado ka na. Kaya wag ka na ma-depress, sayang yung gandang lalaki mo kung magpapadala ka sa depresyon mo. Papangit ka niyan, magmumukha kang si Shrek. Gusto mo ba? Natawa ang binata, kaya natawa na rin si Sheena ng mahina. Masaya siya kasi kitang-kita niya sa mga mata ni Clyde na kahit papano ay nabawasan na ng konti ang bigat sa kalooban nito. Kitang-kita niya yung kislap sa mga mata nito sa mga sandaling yun habang nakatingin sa kanya. Yung ngiti nito halatang pigil na pigil pero halata ring matamis. Kaya mas napangiti rin siya ng matamis roon hanggang sa narinig niya itong nagsalita. Ayoko syempre kasi baka matakot ka sa akin. At iiwan mo na ako dito. Wala pa namang van na dumadaan. Saka isa pa, salamat kasi na-realize ko na kailangan ko na palang bumalik sa amin at sabihin kay mami ang tunay na nangyari. Saka sasabak ulit ako sa board exam kasi malay ko rin baka nga sa second time pasado na ako. Magdadasal lang talaga ako lagi gaya ng payo mo. So, thanks stranger. Nito at nakangiting inilahad ang palad sa kanya. Hindi alam ni Sheena kung ano ang ire-react lalo na at may nakita na siyang van sa malayo na papalapit na sa kanila. Pero ang alam niya sa mga sandaling yun, ayaw niyang mawala na ito sa paningin niya. Ayaw na niyang umalis ito. Gusto nga niya itong yakapin pero ganun pa man, may lungkot sa mga matang tinanggap na lamang ni Sheena ang mainit at malambot na kamay ni Clyde bago sumagot ng, "You're always welcome, stranger." 5 years later. Again, Miss Bustamante, congratulations for a job well done. You definitely deserve this managerial promotion. Isang napakasayang tango at hindi makapaniwalang ngiti sa mga labi ang naging unang tugon ni Sheena sa kanyang senior manager habang tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Pagguhay nagsalita siya habang may luha sa sulok ng kanyang mga mata. Maraming salamat po sa pagtitiwala, Ma'am Aisha. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya
para i-prove sa inyo at sa sarili ko na deserve ko nga ang promotion na ito o ang job position na ito. I will not let you down po. Ngumiti naman ito bago sumagot ng, "Aasaan ko yan, Sina? Aasaan ko yan?" Kinabukasan din ng out na nila sa trabaho ay energetic na umuwi na si Sheena sa kanilang bahay at suot ang hindi mapuknat-puknat na ngiti sa kanyang mga labi habang may bitbit na mga pasalubong na pagkain sa kanyang mga magulang at sa inadapt nilang batang paslit na si Benjo ay sumigaw kaagad siya ng ubod ng lakas roon pagkabungad niya sa pinto ng kanilang bahay. "Nay! Tay! Benjo koy! Promoted na naman ako!" At di yata't naghiyawan din ang kanyang mga magulang roon dahil sa sobrang kasiyahan sa kanyang ibinalita. Habang tuwang-tuwang kinokongratulate siya at niyakap, ang 8 taong gulang na si Benjo naman ay inosenteng nakatingin lang sa kanilang tatlo. Di alam ang nangyayari kaya na may marahang kumalas muna si Sheena mula sa pagkakayakap sa kanyang mga magulang at nilapitan ng bata na itinuring niya talagang tunay na kapatid. "Benjo," panimula ng dalaga at pinaupo ito sa isang upuan roon. Tumabi naman siya rito at tinawakan ng marahan ang mga munting kamay nito bago nakangiting nagsalita. Ang ibig sabihin ng promoted ay nailipat na si ate sa mas mataas na posisyon sa kanyang pagtatrabaho. Kumbaga, kung dati vice president lang ako ng classroom, ngayon naging president na ako. Gets mo na ang ibig sabihin ni ate? Kumurap-kurap kaagad ang paslit at halatang saka pa lang talaga naiintindihan ng salitang yon na kanyang binulalas kanina. Pagkuhay tumango-tango na ito habang nakangiti ng matamis sa kanya. At dahil doon ay may haplos ng saya ang kanyang puso na nagpatuloy si Sheena sa pagsasalita. "At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin mapapag-aral na kita. Makakapagpatuloy ka na sa pag-aaral mo kasi may sapat na sweldo na si ate para sa ating lahat. Hindi na rin kailangan pang kumayod ni nanay at tatay sa bukid. Pwede na silang makapagpahinga o manatili na lang dito sa bahay. At ikaw, ngayong pasukan mag-aaral ka na." Sa sinabing yun ni Sheena ay mabilis na niyakap siya ng mahigpit ni Benjo. At sa pagitan ng mahihinang paghikbi ay nagsalita ito. "Maraming salamat po ate. Maraming salamat po. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo ni nanay at tatay sa pagkupkup niyo po sa akin kahit na hindi niyo po ako kaano-ano. Kahit na hindi niyo po ako kadugo. At kahit na sa lansangan niyo lang po ako napulot noong madaanan niyo akong umiiyak sa pagpanaw ng aking minamahal na ina. Kayo pa nga pong tumulong sa aking ina na mailibing ng wasto kasabay ng pagkupkup niyo sa akin. Kaya ate, maraming salamat po. At gagawin ko po lahat ng aking makakaya upang suklian ang kabutihan ng inyong mga puso sa akin. Mag-aaral po ako ng mabuti. Hindi po ako magbubulakbol. Gagawin ko po ang lahat para maging honor student po ako sa klase lagi. At hindi po ako magbabarkada. Pangako po yan. Ate, promise po." Damang-dama ni Sheena ang sinseridad sa bawat mga salitang binibitawan ng bata. Kaya niyakap niya rin ito ng mahigpit at sinabing, "Benjo, hindi ko kailangan ng mga medalya mo sa school. Hindi namin yan kailangan mula sa'yo. Hanggang sa kaya mo lang. Ang gusto lang naman namin ay ang makapag-graduate ka at maabot mo ang pangarap mo na maging isang piloto balang araw. Aba, dodoblehin ni ate ang pagtatrabaho niya para sa'yo. Mahal na mahal kaya kita, tandaan mo yan lagi." Isang masayang tango at hagikik ang agad na isinagot ng bata kay Sheena matapos niyang sabihin ito. Nagapunan sila pagkatapos. At matapos ang masaganang hapunan ay nagpahinga na muna si Sheena sa labas ng kanilang bahay para makasagap ng sariwang hangin. Pinagmasdan niya ang paligid. Marami na silang mga kapitbahay roon. Marami na kasing nagbago. Bagong bahay nga nila yun eh. Ang perang pinambili niya noon ay ang perang galing sa pagtatrabaho niya sa BPO company na siyang pinagtrabahuan niya sa kasalukuyan. 5 years ago, matapos niyang ma-terminate ay nag-apply siya sa kumpanyang yon. Pinagdasal niya na sana para sa kanya na yon.
At di nga siya binigo ng Panginoon. Dahil doon nakaalis na sila sa tinitirhan nila at nag-ipon ng pera. Tuloy-tuloy siyang na-promote pagkatapos. Kaya nakapag-ipon siya ng malaki-laking pera. At yun nga, natupad na ang pangarap niya noon na magkaroon na sila ng maayos na bahay at magkaroon ng sariling lupa. Natupad na lahat ng yun dahil sa dasal. Pagsusumikap niya, spiritual advice ng kanyang mga magulang at higit sa lahat dahil sa taong lihim na inspirasyon niya sa loob ng 5 taon. Kumusta na kaya siya? Kumusta na kaya ang taong yun? Nagtry kaya siya ulit ng board exam? Naging licensed professional teacher na kaya siya? Namimiss ko na ang lokong yun. Naiiling at nakangiti na wika ni Sheena sa isipan nang may alaala sa kanyang nakaraan 5 taon nang nakalipas. O anak, humingiti ka diyang mag-isa. Anong nangyari sa'yo? Teka, tatawag ako ng doktor nang malunasan ka agad. Narinig ni Sheena ang pagbibiro ng kanyang ama na hindi niya na malayang sinundan pala siya sa labas ng bahay nila. Kaya natatawang tumugon kaagad ito. Nay, saka mo na tawagin ng doktor na yan. Halika muna dito at may sasabihin lang ako sa'yo. Nakangiting lumapit naman ito sa kanya. Kaya may ngiti na rin sa mga labing inakbayan niya kaagad ito at malambing na nagsalita habang nakatingala sa mga bituing kalangitan ng gabing yun. Oh, ano ba yun? Siguraduhin mong mapapangiti at mapapailing din ako niyan, ha, anak? At dahil sa sinabi nito ay mas lalo pang napangiti ng matamis si Sheena, saka nagsimula ng magsalita noon. Alam mo ma, sa totoo lang, bukod sa inyo ni Tatay at Benjo, may isa pang naging inspirasyon ko rin sa paglaban sa hamon ng buhay. Isang taong nagpa-realize sa akin na ang lahat ng mga payo ko sa kanya, hindi lang siya ang kailangang mag-apply nyon sa kanyang sarili kundi ako din. At nung in-apply ko na rin po yun sa sarili ko, naging maayos na po ang lahat. Naging ganito na po ang pamumuhay natin ngayon sa awa ng Diyos. Wala siyang pinayo sa akin noon ni isa. Nagdrama lang po siya. Naglabas ng sama ng loob niya sa buhay pero isang bagay lang ang napagtanto ko noon sa kanyang mga sinabi. Na kahit gaano pala kayaman ng isang pamilya, ang isang tao, meron din pala silang problema sa buhay na kinikimkim nila. At kahit gaano katalino ang isang tao, may insecurities and doubts pa rin pala sa, alam niyo na po, sa sarili nila. Hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon o kung ano na ang kapalaran niya pero malaki ang pagpapasalamat ko sa kanya noon. Kasi noong mga panahon na yon, pinagaan niya po talaga ang kalooban ko bago ako umuwi. Siya ang naging dahilan kung bakit lumakas na yung loob kong sabihin sa inyo ni Itay noon ang mga nangyayari sa buhay ko sa aking pagtatrabaho. 5 taon nang lumipas pero hindi ko pa rin siya makakalimutan kaya hindi ko mapipigilan ng sarili ko na isipin kung ako ba naaalala pa din niya. Kinalimutan na ba niya ako o nakalimutan niya na? Pero kahit na ganon, di ko pa rin siya magawang kalimutan. Di ko rin alam kung ano pa ang mga dahilan basta ang alam ko lang kasi may mabigat din siyang dahilan. Bukod sa naging inspirasyon ko siya, may narealize ako sa kanya. Di ko lang mabigyan ng pangalan kung ano yun. May matamlay na ngiti sa mga labi ni Sheena nang sabihin ng lahat ng yun sa kanyang ina. Dumaan ng saglit na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Tila ba'y may iniisip ito na malalim. Hanggang sa narinig na lamang ni Sheena na nagsalita na ito roon habang nakangiti at nakatingin sa kanya. Bago ang lahat anak, itong lalaki na ito ba saan at paano mo nakilala noon? At sa tanong na yon ng kanyang ina ay natawa na lamang ng mahina ang dalaga bago sumagot ng, nakilala ko po siya noon sa isang van pa uwi sa tirahan natin dati. Sobrang bigat ng kalooban ko noon. Nay, grabe po. Terminated ba naman tapos pinagtaksilan pa ng ex-boyfriend ko na yon? Kung sa ML pa yan na nilalaro ng mga bata ngayon, tawag na dyan double kill. Nagtatawanan silang mag-ina pagkatapos pagkuhay nagpatuloy ang dalaga sa pagkukwento. So ayun nga po, sa van ko po siya nakilala. Unang encounter namin, Nay, ay dahil sa pinakasulok na upuan sa van, doon po sa mismo sa hulihan.
Gusto ko po kasi sana noon na doon umupo sa kinauupuan niya para magmuni-muni. Drama Queen of the Year nga kasi ang anak niyo dati, Nay. Kaya pinakiusapan ko po siya na kung pwede lang sana kung maaari ay doon ako umupo sa kinauupuan niya. Sabay sinabi ko na rin sa kanya kung bakit. Pero Nay, ayaw niya po. Naalala ko pa po hanggang ngayon ang mga sinabi niya sa akin dati. Natatawang nagtanong naman ang ina ni Sheena sa kanya. Bakit anak, anong sinabi? Kaya't natatawa ng mahinang sumagot kagad si Sheena rito. Sabi niya po, Miss, kung di ka nahihiya sa mga pinagsasabi mo at kung wala sa isipan mo na baka may nakikinig sa'yo sa loob ng van na ito, pues ibahin mo ko. Tapos sabi niya nahihiya daw po siya at ayaw niyang makahakot ang atensyon ng lahat ng tao sa loob ng van na yon. Sabay silang mag-ina na naghalakkakan ng tawa. Pagkuhay nagtanong ulit ito ng, tapos anak, ano pa ang kanyang sinabi sa'yo? Sumagot din naman agad si Sheena ng, tapos po sabi niya, ngayon daw kung gusto ko ay makakuha ng atensyon ng mga tao, pues dumaldal na lang daw ako ng dumaldal mag-isa. Huwag ko na raw siyang isali. At panghuli daw po, ayaw niya raw pong maistorbo siya sa pagkakaupo niya lalo na't nasa van daw po siya nakasakay. No choice daw siya kaya doon na lang daw po siya sumakay. Kaya pwede ba raw na huwag kong sagarin ng pasensya niya at huwag ko na rin siyang kakausapin. Dahil di raw kami close, di raw kami magkaibigan at mas lalong di raw kami magkakilala. Naiintindihan ko daw po ba? Napabunghalit na naman sila ng tawa, lalo na si Sheena na naaalala na naman ang nakakatawang pangyayari na yon sa kanyang buhay noon. Naku anak, masungit pala talaga ang taong yun ano? Reaksyon ng ina na mabilis na inilingan ni Sheena at nakangiting sumagot roon. Hindi po, Nay. Hindi po siya masungit. Ang totoo po kasi niya ay pinipigilan niya pong masuka sa loob ng van. Di siya sanay sa ibang amoy sa van at marami pang iba. Di ko na maalala yung ibang rason niya kung bakit. And speaking of masuka, sinukahan niya po ako, Nay. At alam mo po kung saan? Nay, sa mukha ko po. Kaya pinalabas po kami ng konduktor ng van dahil nagalit sa amin. Sigaw ba naman ako ng sigaw matapos akong sukaan sa mukha at siya naman ay nasuka sa loob kaya pinalabas kami ng van. Pinababa. Sumusuka nga din po ako sa labas baho kaya ng suka niya. Pero alam mo po Nay, di ko alam na doon na pala magsisimulang magbago ang pananaw ko sa buhay. Simula nung nagkausap na kami tungkol sa mga problema namin. Ako na unang magsabi ng problema ko, sumunod siya at dahil doon, ang dami naming na-realize sa isa't isa. Ang dami naming natutunan sa isa't isa. Nagpapasalamat nga po siya sa akin Sabi niya po, namangha daw po siya sa kwento ng buhay ko. Roller coaster ride daw kasi. Pero naroon pa rin daw ako at nakuha pang maging makulit, maingay, mapagbiro at maintindihin na tao. Nakukuha ko pa nga raw tumawa Sabi niya po, samantalang siya daw, kaunting problema lang daw na dumaan sa buhay niya. Pakiramdam daw po niya, dinadala niya na at pinapasan ang lahat ng problema sa buong mundo. Kumunot ang noo ng ginang sa sinabing yun ni Sheena sabay tanong ng, bakit anak, ano ang kanyang problema sa buhay? Sumagot ang dalaga. Yung ama niya daw po kasi seaman, captain raw po ng barko. Yung ina niya naman daw po may-ari sa school at university na pinapasukan niya. Mula nursery pa lang daw po siya hanggang sa nag-college na, ay wala na daw po siyang ibang narinig sa mga magulang niya kundi ang mga salitang, be the best of all the best. Napasinghap ng mahina ang ginang sa narinig kasabay ng pagtanong nito ng, ay, talaga ba anak? Tapos? Nagpatuloy si Sheena. Kaya ayun po, nakatatak na sa kanyang isipan na ang ibig sabihin yon ay galingan niya lagi sa lahat ng bagay. Yung siya daw po dapat ang laging top sa lahat ng bagay. Lalo na sa paaralan nila, sa achievements at sa iba pa, at ibinigay niya raw po talaga yan sa mga magulang niya mula bata pa siya. Top-notcher raw po siya lagi, Nay. Akalain niyo po yun? Kaya proud na proud daw sa kanyang mga magulang Pero ang hindi raw alam ng mga ito ay nagsasuffer daw siya ng mga lihim na di raw alam ng mga magulang niya na sikreto palang binubuli raw siya ng mga classmates niya dahil akala raw ng mga ito kaya laging nasa top list kasi anak daw po siya ng may-ari ng school. Bale wala na raw po sa mga itong katalinuhan na pinapakita niya sa mga ito lagi. Yung participation niya raw, lahat ng yun. Malungkot na pagkukwento pa ni Sheena sa ina. Napabuntong hininga rin ito roon
at napatingala sa kalangitan bago tumingin sa kanya at nagsalita. Kawawa naman pala ang taong yan. Pero kahit na ganun, hindi rin natin masisisi ang mga magulang niya sa ganyang mindset ng mga ito. Dahil baka lumaki rin sila sa ganyan ng mindset ng mga magulang nila. At iba-iba naman kasi ang pagpapalaki ng bawat mga magulang sa kanilang mga anak. Pero hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na makaramdam ng awa para sa taong yan. Pero ituloy mo pa rin ang pagkukwento, anak. Gusto kong malaman ang kwento ng buhay niya. Tumango-tango ang dalaga sa sinabi ng ina at seryosong nagpatuloy. Tapos po, Nay, sabi niya, ramdam niya raw po ang insecurities ng mga bata sa kanya noon. Yung takot din daw ng mga ito sa tuwing nasasabihan daw siya ng mga ibang bata ng sinumbong raw ang mga ito sa teacher nila sa ginawa ng mga ito sa kanya at isusumbong naman daw po niya sa teacher ang mga bully na iyon sa mami niya. Siguradong mapapatalsik raw sila sa school namin. At Nay, ang mga salitang yun daw ang nagbigay sa kanya ng maraming kaisipan. Kunot noong nagtanong ang ina ni Sheena. Tulad ng mga ano, anak? Kaya kibit balikat na tumugon kaagad ang dalaga rito. Tulad na lang daw po ng, oo nga daw pala. Baka hindi daw po kasi talaga siya matalino. Baka hindi daw talaga siya magaling. Kasi sila raw po ang may-ari ng paaralang yun. Kumbaga, baka sa kanya pinabor lahat ng panahon dahil noon. Tapos naisip niya na nasa top class lang siya palagi kasi takot ang mga teacher niya sa kanyang ina. Pero kahit na ganun daw po laging nasa isip niya, tinuloy niya daw pa rin ang laban sa kanyang buhay. Aral dito, aral doon, lihim na pag-iyak sa mga hamon ng pag-aaral niya hanggang sa umabot na siya sa college years niya raw po. Curious na nagtanong kagad ang ginang kay Sheena. Pagkatapos, wag mo sabihin wala pa ring pagbabago pagtungtong niya ng college. Napangiti na lamang ng matipid si Sheena sa sinabi ng ina bago nagsalita. Ganun na nga po, ganun pa rin daw po ang nangyari. Ganun pa rin ang mindset nila. Kasi sila pa rin daw po ang may-ari ng university na yun eh. May parte daw po sa pagkatao niya na nagsasabing deserve niya raw talaga ang mga natatanggap niyang achievements at saka academic awards o recognition sa university nila. Sa university na yon kasi ginawa ang lahat, makamit niya lang ang mga awards na yon pero hindi pa rin daw niya maiiwasang isipin na baka nilaro na naman yun ng university nila. May mga araw nga daw po na gusto niya na lang magpa-transfer sa ibang university para mapatunayan niya sa sarili niya na deserve niya talaga yun. Para makita niya ang sarili niyang abilidad. Pero ayaw raw po ng kanyang ina kasi bakit pa daw po siya pupunta sa ibang university? Ano daw pong silbi ng paaralang pagmamayari nila? Napatango-tango ang ginang kasabay ng reaksyon nito na tama naman ang kanyang ina. May punto pero ang mali lang siguro ay di niya pinakinggan ang puso at boses ng kanyang anak kung bakit. Pero baka pinakinggan at napakinggan pero hindi inintindi. Kaya nauwi sa pagtatalo pero wala naman talaga ako sa lugar na magkomento. Kaya sige anak, ipagpatuloy mo. Ako'y nagkaroon ng interes sa storya ng buhay ng taong yan ha. At dahil doon ay may ngiti sa mga labing nagpatuloy na nga po sa pagkukwento ang dalaga. Kaya binaliwala niya na lang daw po ang lahat ng nasa kanyang isipan. Nay, kahit sa puso niya daw, nandun pa rin daw po ang doubt and insecurities niya sa kanyang kakayahan at katalinuhan. Tapos lumipas po ang panahon, nagkasakit daw po ang mami niya. Kailangan daw po ng napakalaking pera para sa operasyon. Tapos yung ama naman niya, ng babae at nakabuntis. Napasinghap kagad ang ginang kasabay ng panlalali ng mga mata nito at nagsalita. Hala, Diyos ko anak. Mapait na ngumiti si Sheena at nagpatuloy. Kaya yung pera daw po ng daddy niya naahati na sa kanila at sa suporta daw po ng nabuntis niyang babae. Napahawak ang ginang sa ibabaw ng dibdib nito dahil sa narinig. Tulad niya ay di rin ito makapaniwala nung una niyang marinig yun sa lalaki. Ganun pa man ay nagpatuloy pa rin siya sa pagkukwento sa ina. Kaya sa galit niya raw po, hindi na raw po niya tinanggap yung pera ng daddy niya. Hindi na raw po niya ito binigyan ng access sa buhay nila ng kanyang mami. Sa isip niya raw po kasi kaya naman daw po nila yun ng kanyang ina. At pumayag naman daw po ang kanyang mami sa naging desisyon niya. Sabi na lang po niya rito lagi na huwag nang isipin yung ama niya para gumaling na raw ito. Hindi kasi makakabuti sa kalagayan nito ang ganun.
Pumayag naman daw po yung nanay at masaya daw silang nagkaintindihan ng kanyang ina. Nagsalita ang ginang. Mabuti na lang at di na nila pinalaki pa ang gulo. Ano anak? Kung iba pa siguro yun, naku, nagkagulo na. Pero ano palang nangyari sa kanyang ina pagkatapos nak? Kailangan nila ng malaking halaga, hindi ba? Mabilis namang tumango si Sheena at tumugon. Opo, Nay. At dahil nga po kailangan daw nila ng malaking pera, naisipan na lang daw po ng mami niya na ibenta ang school sa elementary na pagmamay-ari at pati na rin daw po yung college university na yun. Tapos noon, naopera na daw po ang kanyang ina sa awa ng Diyos. At siya naman daw po ay naisipang magtrabaho na para sa kanila ng kanyang mami. Okay na rin naman daw po yun, pati yung tita niya na raw po ang nagbabantay rito sa mga panahong yun. Pero, heto na ang moment of truth, Nay. Sa kagustuhan niya raw kasing makapagtrabaho na in-align sa kanyang kursong kinuha, sumabak na raw siya sa board exam sa university na yun na di nila pagmamayari pero sa kasamaang palad, bumagsak raw po siya. Matinding pagkahabag ang nakikita niyang reaksyon ng kanyang ina sa kanyang sinabi. Maawain kasi talaga ito eh. Nagmana kasi siya rito. Pagkuhay narinig niya itong nagsalita. Kawawang bata. Yun nga po, Nay. At sabi niya pa po, kasama raw ng pagbagsak niya sa board exam na yon ay ang pagbagsak din ng buong mundo niya. Ang tiwala niya sa kanyang sarili, ang lahat-lahat daw po. Sa isip niya raw, tama nga ang bully na yun sa kanya. Naging top-notcher lang daw siya dahil may-ari sila ng paaralang yun. Ng university na yun, pero ngayong iba na raw po ang may-ari, wala na. Bagsak na raw siya. Kaya yung depression level niya raw po, Nay, tumaas ng tumaas. Gabi-gabi nga raw ho, hindi alam ng mami niya na umiiyak daw siya at mas lalong hindi raw nito alam na bumagsak pala siya. Akala raw kasi nito pumasa siya. Nagulat ang ginang. Ha? Bakit? Tanong nito na agad ring sinagot ni Sheena ng, kasi yun raw po ang sabi ng kanyang ina. Tapos po hindi na rin daw po siguro yun nagtanong tungkol sa university na yun kung totoo bang pumasa siya sa board exam o hindi. Ganun na raw yata kalaki yung tiwala ng mami niya sa kanya. Hanggang sa noong umaga raw na yon, Nay, noong araw na itinakda pala kaming magkita at magkakilala. Nagpaalam raw siya sa kanyang ina at tita na magbabakasyon lang daw po muna siya ng ilang araw bago niya aasikasuhin yung mga papeles niya para sa kanyang profession. Yung profession niya na gawa-gawa niya lang daw. Pumayag naman daw ang dalawa, Nay. Kaya umalis na raw siya agad. At dahil di raw po niya magamit yung kotse nila na papunta sa destinasyon niya sa kadahilan ng baka gagamitin raw po ng tita niya at ng mami niya in case. At yung kotse naman daw po ng mami at daddy nila, pinabenta na raw kasi ayaw raw maalala pa yung daddy niya. Kaya nagko-commute na lang daw po siya kahit ayaw raw po niyang nagsisiksikan at mayroong ibang amoy ng aircon. Iyon, naalala ko na po, Nay, kung bakit po siya nasusuka sa van nung araw na yon. Hahaha. Napatawa na rin ng malakas ang kanyang ina dahil sa kanyang sinabi. Pagkuhay natatawang nagsalita ito roon. Anak, seryoso na dapat sinali mo pa yan. Pero alam mo anak, ang dami ko ring natutunan sa mga sinabi mo base sa kwento ng buhay ng taong yan. Dahil tama ka nga, di porket mayaman ang pamilya o matalinong tao, wala nang dinadala na problema. Maganda ang kwento ng buhay niya anak. Kaya pala naging inspirasyon mo rin siya. At alam mo, naisip ko ngayon na sana, kung nasaan man siya ngayon, sana, naaabot na niya ang mga pangarap niya sa buhay. Dahil ang isang pagkakahulog ay hindi nangangahulugang hanggang dyan ka na lang. Kailangan mo pa rin tumayo at ituloy ang laban. Dahil malay mo, sa pagtuloy mo ng laban na yan, isang hakbang na lang pala ang itutuloy mo para makuha ang rurok ng tagumpay na pinakaasam-asam mo. Napatango-tango si Sheena sa sinabi ng ina. Pagkuhay nakatinging nagsalita roon. Tama po, Nay. Tama po kayo. Nakangiting nagsalita na rin ang ginang. O siya, dahil tapos ka na magkwento, itatanong ko na ang gusto ko nang itanong kanina pa. Anong pangalan ng taong yan, anak? Kaya mas lalong lumawak ang pagkakangiti ni Sheena bago sumagot rito ng Clyde po. Clyde po ang pangalan niya. Sa kabilang banda,
May maluwag na ngiti naman sa mga labi ni Clyde sa sinasabi ng principal sa paaralan kung saan siya nagtuturo. Nagpa-transfer siya roon dahil nabalitaan niya na ang paaralang yon ay kulang sa guro. Kaya naisipan niyang magpa-transfer na lang doon. Pinayagan naman siya ng paaralang pinagtuturuan niya ilang taon na ang nakaraan. At ito naman ang classroom ng mga grade 3 pupils, Sir De La Serna. Dito ka magtuturo simula bukas. Lahat ng mga bata dito ay mababait rin. May galang sa lahat. Kaya lamang may isang batang lalaki na sa section na ito na hindi masyadong humahalubilo sa mga kaklase niya. Nagpa-participate naman siya kapag tatawagan siya ng guro. Matalino din. Pero pagdating sa pakikisalamuha sa mga kaklase niya, hindi masyadong gumagawa. Tila may pumipigil sa kanya at gusto ko sana na pagtuunan mo siya ng pansin, Mr. De La Serna. Ang pangalan pala ng batang yan ay Benjamin Angeles. Mabait siya. Pero gusto kong alamin mong dahilan kung bakit ganyan siya. Dahil bilang guro o principal, hindi lang pagtuturo sa ating mga estudyante ang ginagawa natin sa paaralan, kundi responsibilidad at tungkulin din natin na alamin ang mga buhay-buhay ng ating mga estudyante upang ating malalaman kung sino-sino sa kanila ang nangangailangan ng mas maraming patnubay at gabay. Hindi lamang mula sa mga magulang nila, kundi mula rin sa atin bilang mga ikalawang magulang nila. Isang tango at isang ngiti ang isinagot ni Clyde sa sinabing yun ng principal. Malaki ang pagsang-ayon niya sa sinabi nito. Kaya habang nakatingin sa batang sinasabi nito, ang batang nakaupo sa isang sulok at tila may malalim na iniisip, habang ang kanyang mga kaklase ay masaya nang nag-uusap habang di pa nagsisimula ang klase, ay nagsalita siya. Opo sir, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya upang makapagturo ng maayos sa mga estudyante ko dito. At upang malaman ko rin ang side ni Benjamin. Kinabukasan nga ay maagang pumasok sa classroom na yun si Clyde. Titingnan niya rin sana ang records ng mga estudyante niya roon, lalo na ang records ng batang si Benjamin. Saka pa lang kasi naibigay sa kanya yun ng principal kasi may mahalaga pa itong ginawa kahapon. Pero pagdating ni Clyde sa classroom na yun, ay bigla siyang napatigil sa paglalakad nang makita niya sa harap ng pintuan ng classroom ang nakaupong si Benjamin. Kumunot ang noo ni Clyde at pasimpleng napatingin sa oras ng kanyang wristwatch. 6 AM pa lang ng umaga. Ang aga naman yatang pumasok ng batang ito. Naaaliw na wika ni Clyde sa isipan at may ngiti sa mga labing nilapitan nito. Mag-isa lang ito roon at tahimik na nakatungo. Benjamin? Tawag ni Clyde sa paslit. Mabilis na napaangat naman ito ng tingin sa kanya at nabigla na lang si Clyde sa nakita niya. May nabanaag siyang mga luha sa mga mata ng bata. Mabilis din naman itong pinahira ng mga luha nito saka halatang nahihiyang yumuko roon. Nilapitan na ito ng binata. Benjamin, ang aga mo yatang pumasok at bakit ka umiiyak? Hindi naman ito sumagot. Siya naman ay ngumiti lang muna roon at binuksan ang pintuan ng classroom nila. Pinapasok niya ang paslit at pinaupo sa upuan na nasa harap ng teacher's table niya. Umupo na rin siya roon. Benjamin, nalilito ka siguro kung sino ako at paano ko nalaman ang pangalan mo. Kaya magpapakilala ko. Ako si Teacher Clyde, ang bago ninyong teacher advisor. Sinabi na sa akin ng principal kung ano ang pangalan mo. Nababahala siya sa'yo kasi sa kadahilan ng di ka raw palasalita at di masyadong nakikisalamuha sa mga kaklase mo. Pero nakikipag-participate ka naman daw sa klase. Matalino ka rin daw. Kaya lang daw ay tahimik. At bilang teacher mo, tungkulin kong alamin kung bakit ka tahimik na bata. Kung mahiyain ka lang ba talaga o sadyang iniisip ka na hindi mo masabi sa kahit na sino. Nagbabakasakali lang ako at baka matulungan kita kung ano man yun. Lalo na't nakita kita kanina na umiiyak. Kaya maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang kinikimkim mong problema? Kung meron man, mapagkakatiwalaan mo ko, Benjamin. At dahil sa sinabing yun ni Clyde ay agad na nakita niya ang tuloy-tuloy na pagtulo ng mga luha ni Benjamin. Pagkuway hihik-bihik-bing nagsalita ito. Namimiss ko na po kasi ang aking ina. Nasa langit na po kasi siya ngayon kasama ang Panginoon. At hindi ko masabi ang nararamdaman kong pangungulila sa aking ina doon sa mga taong kumukupkup sa akin at tinuring po akong pamilya.
Ayoko pong makadagdag sa isipin nila eh. Lalo na po ang ate ko. Mahal na mahal ko po siya at mahal na mahal niya rin po ako. Ayoko po na makadagdag pa ako sa isipin nila. Lalo na pakiramdam ko ay malaki na ang responsibilidad niya sa trabaho. Sabi niya po kasi ay promoted siya. At ibig sabihin daw nun, kumbaga kung dati ay vice president pa siya sa classroom, ngayon daw ay president na po siya. Kaya ayoko pong makadagdag sa iisipin niya. At baka pag sinabi kong may mga araw na namimiss ko ang aking ina, ay baka iisipin nila na hindi pa ba sapat ang pinaparamdam nilang pagmamahal at binibigay na attention sa akin mula nung kinukup nila ako. Baka magtampo po sila sa akin, kaya sinasarili ko na lang po ang lahat. Humihikbing wika ng bata at paulit-ulit na pinupunasan ng mga luha mula sa mga mata nito. Kaya ang puso ni Clyde ay lubhang nasaktan at napuno ng awa para sa bata. At naisip niya, kakausapin niya ang tumatayong magulang nito mamaya upang magkaroon ito o ang mga ito ng ideya kung ano ang nasa kalooban ni Benjamin. At upang maibsan naman kahit konti ang bigat na nararamdaman ng paslit. Benjamin, naiintindihan kita. Maniwala ka sa akin pero sa tingin ko naman, hindi nila ikakatampo pag nalaman nila ang tungkol sa nararamdaman mong pangungulila sa iyong ina. Dahil sabi mo nga mahal ka nila, lalo na ang ate mo. At alam mo Benjamin, pag mahal mo ang isang tao, maiintindihan mo sila lagi. Maiintindihan mo ang sitwasyon nila, ang nararamdaman nila, ang iniisip nila. Yan ang tunay na pagmamahal, Benjamin. Kaya alam ko at nararamdaman ko maiintindihan ka nila. Kaya ang payo ko lamang sa iyo bilang pangalawang magulang mo dito sa school, sabihin mo lang kung ano ang tunay mong nararamdaman. Maiintindihan ka rin nila. Humihikbing tumango-tango si Benjamin ng maraan. Pagkuhay, may maliit na ngiti na sa mga labi na nagsalita ito roon. Opo, gagawin ko po yun Sir Clyde. Maraming salamat po. Hindi na yan kailangan, Benjo. Narinig ko na ang lahat ng iyong sinabi. Nagmula sa bukana ng pintuan ng may-ari ng boses na yon. Boses yun ng isang ginang. Magkasabay na napatingin sila roon ng bata at nakita ni Clyde ang isang mangyak-ngyak na ginang na may bitbit na bag. Pagkuway umiiyak na tumitingin ito kay Benjamin at impit na humahagulgol na nagsalita. Benjo, nakalimutan ko kasing ibigay sa iyong lunchbox mo. Paghatid ko sa iyo dito kanina sa classroom mo kanina. Kaya bumalik ako dito para ibigay sa iyo pero alam mo anak, kaya siguro nakalimutan kong ibigay itong baon mo sa iyo kanina ay upang marinig ko ang lahat ng gusto mong sabihin sa amin. Upang malaman ko ang nararamdaman mo. Ang lihim na pangungulila mo sa iyong ina. Benjo anak, nais kong malaman mo na hindi kami magtatampo pag nalaman namin na nangungulila ka sa iyong ina. Palagi ka naming maiintindihan anak. Kasi mahal ka namin. At pamilya ka namin. Kung anong lungkot ang nararamdaman mo, ganun din ang lungkot na mararamdaman namin. Kasi hindi man tayo iisa ng dugo, pero yung mga puso namin ay iisa. Kasi pamilya tayo anak. At ang pamilya ay laging nagdadamayan. Tandaan mo yan lagi. Mahal na mahal ka namin. Ng iyong ama at ng iyong ate Sheena mo anak. Lumapit ang ginang kay Benjamin pagkatapos nitong sabihin ang lahat ng yon. Pagkuhay umiiyak na nagyakapan ng mga ito pagkatapos. Si Clyde naman ay nabalot ng kaligayahan ng kanyang puso at mas lumigaya pa yun lalo nung narinig niya ang isang napakapamilyar na pangalan na binanggit ng guardian ni Benjamin. Sheena? Sheena? Ni minsan ay hindi niya makakalimutan ang pangalang yun. Kahit maraming taon na ang nakaraan, napangiti tuloy siya roon. Nanay, mahal na mahal ko rin po kayo at gaya po ng sinabi ko kay Ate Sheena, gagawin ko pong lahat ng aking makakaya upang suklian ang kabutihan ng inyong mga puso sa akin. Mag-aaral po akong mabuti inay, hindi po ako magbubulakbol at gagawin ko po ang lahat para maging honor student po ako sa klase lagi. Magpapakabait po ako kay Sir Clyde. Hindi po ako magbabarkada. Pangako ko po yan sa inyo, inay. Wika ni Benjamin na agad nakapagpangiti kay Clyde, lalo at sa ginang. Pagkuhay narinig niyang nagsalita ang ginang. At gaya rin ng sabi ng Ate Sheena mo, hindi namin kailangan ng mga medalya mo dito sa paaralan.
Hindi namin yan kailangan mula sa iyo, anak. Hanggang sa kaya mo lang talaga. Hanggang sa kaya mo lang. Kasi kagaya ng sinabi ng ate Sheena mo, ang gusto lang talaga namin ay ang makapagtapos ka ng pag-aaral. At maabot mo ang iyong pangarap na maging isang piloto balang araw. Iyan lang talaga, anak. Ayaw naming i-pressure ka kung hindi mo kakayanin ang pangarap mong yan. Ibang pangarap na lamang, anak. At least ginawa mong lahat para makamit yan. Yun lang ang mas mahalaga sa amin, anak. Mahal na mahal ka namin, Benjo. Napangiti lalo si Clyde sa nakita at gumaan ang bigat ng kanyang dinadala para sa bata. Ay, siya nga pala, sir. Gusto po kitang imbitahan sa munting salo-salo namin mamayang gabi. Uuwi kasi ang anak kong babae dahil birthday niya ngayong araw. At nais lang din naming magpasalamat sa iyo dahil sa mga payo mo kay Benjo. Hindi rin kasi madali ang isang guro o pangalawang magulang sa mga estudyante mo. Kaya salamat po, sir, sa pagbigay mo ng kaliwanagan sa isipan ni Benjo namin. Isang matamis na ngiti ang kaagad isinukli ni Clyde sa sinabing iyon ng ginang. Pagkuhay sumagot kaagad siya rito. Kinagagala ko pong paunlakan ng inyong imbitasyon, ginang. Maraming salamat po. Kinagabihan nga ay sinama si Clyde ng ina ni Benjamin sa bahay ng mga ito. Halika po, sir, maupo ka po muna dito. Malapit na raw po kasi si Sheena. Magiliw na wika ng ama ni Benjamin o ng guardian nito. Nakangiting sumagot naman kaagad si Clyde ng, sige po, okay lang po, salamat po. Aniya pagkaupo. Tumingin-tingin naman si Clyde sa kabuuan ng sala ng mga ito hanggang sa napakong tingin ng binata sa mga picture frames na nakasabit sa dingding ng bahay. At ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata sa nakita. Sheena? Bulong ni Clyde sa kanyang isipan nang mapako ang tingin sa isang picture frame ng babae roon. Isang napakagandang babae na pamilyar sa buong pagkatao niya. Oh, bakit ka napatulala sa picture frame ng anak ko, iho? Maganda, no? Tonong pangangantsaw na wika ng ama ni Benjamin o ama ni Sheena. Napalunok na lamang si Clyde roon pagkuhay nalilito pa ring sumagot ng, opo, maganda po siya at pamilyar ang mukha niya sa babaeng nakilala ko noon. Pero baka magkamukha lang talaga sila. Napakunuot noon naman ang matanda at nagsalita ng, ganun ba? Maganda rin siya kung ganun. Mabait ba? Natawa na lang si Clyde nang mahina at may ngiti sa mga labing nagsalita. Opo, sobra. Napakakulit. Habang naghihintay tayo sa anak ko, kwentuhan mo na lang ako tungkol dyan, iyo. Nang sa ganun ay para di ako maboryong dito at lalo ka na. Makikinig ako. May ngiti sa mga labing wika ng matanda sa binata. Kaya napakamot na lamang ng ulo si Clyde. Nakakahiya yun syempre. Pero upang hindi ito mapahiya sa pakikipag-usap nito ay sumang-ayon na lamang ang binata ron. Sige po, makulit po ang babaeng yun hanggang ngayon. Hindi ko po makakalimutan ang mga sinabi niya sa konduktor ng van. Noong 5 taon na ang nakaraan. Nung natulala kasi ang konduktor ng van noon sa kanya ay sinabihan siya na may kamukha siyang artista. Tapos sinabihan niya kagad ito na namumugto ang mga mata niya at nagmumukha na raw siyang owl sa kakaiyak. Kaya napatulala ang konduktor sa mukha niya. Tsaka kung sakali man daw may gusto sa kanya yung konduktor, wag na lang daw nitong simulan sa ganung banat na may kamukhang artista o ano. Natatawang panimula ni Clyde sa kwento niya tungkol sa Sheena na kilala niya. Natawa na rin naman ang matanda at sumagot. Aba, makulit nga, parang yung anak ko lang na si Sheena. Palabiro at madaldal. Pero mabait yun at maaasahan sa pamilya. Unti-unting napangiti ng matamis si Clyde sa sinabi ng matanda. Pagkuhay nagsalita siya. Parang yung kakilala ko din pong babae 5 years ago. Mabait din at maaasahan sa pamilya niya. Naalala ko po yung sinabi niya sa akin nun. Sabi niya nagtatrabaho daw po siya sa isang BPO company. Call center agent po siya nun. Okay daw po yung pasahod on time or before time, nandun na raw po yung pera nila sa bangko. Wala daw pong problema sa sweldo nila pero ang problema lang daw po yung manager nila na piling boss ang tingin sa sarili. Tapos yung mga katrabaho daw niya ang parang kala mo may-ari na rin ng kumpanya kung umasta. At kahit ano daw pong pagpapasensya niya ay wala din daw pong silbi kasi abusado.
Nawalan na rin daw po siya ng pasensya kaya sumagot-sagot na lang daw po siya. At yun nga raw po, nung araw na yun, na-terminate siya. Dumagdag pa daw po sa problema niya yung ex-boyfriend niya na pinagtaksilan siya sa araw ding yun. Kaya yung pakiramdam niya tila parang pinagsakluban talaga siya ng langit at lupa nun. Pero tulad niya, ganun rin pong nararamdaman ko sa araw ding yun. Nag-usap kami tungkol sa mga problema namin at hindi ko lubos maisip na kami lang din pala ang makakapagpagaan ng loob namin sa isa't isa. Lalo na po siya kasi nung sinabi ko ang problema ko sa kanya at sinabi ko rin na maliit lang ang problema ko kumpara sa kanya. Sabi niya po naliliitan ba daw ako sa problema kong yon? Parehas lang naman daw kami na malaki ang problema. At sabi niya rin po sa akin noon na wag ko daw po ikumpara ang problema ko sa iba. Kasi hindi daw tayo binigyan ng Panginoon ng problema o mga pagsubok sa buhay na hindi natin kakayanin. Tumango-tango naman ang matanda at sumagot. Oo, tama naman siya, iyo. Sangayon ako sa kanyang sinabi. Gumiti si Clyde at sumagot. At dinagdag pa po niya na alam daw ng Diyos na kakayanin daw namin ang mga problema namin. O natin. Kaya daw tayo ang napili niya sa mga problemang yun. Naniniwala daw po siya sa kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi raw kasi tayo pababayaan ng Panginoon. Gagawa at gagawa raw po kasi siya ng paraan para maisalba daw natin ang ating mga problema sa buhay. Ang gagawin lang daw po natin ay mag-isip lamang, sabayan ng pagdadasal lagi. Tapos gumawa tayo ng paraan dahil may gagamitin daw na instrumento ang Panginoon, tao man o bagay na magiging daan para ma-resolve ang problema natin sa buhay. At tama ulit siya sa puntong yun. Sabi pa niya, ganyan daw talaga ang Diyos, sinusubok niya daw yung tatag natin sa buhay. Kaya daw po, wag ko daw sabihin na yung mga salitang buti pa si ano, o di kaya naman ay ang konti lang ng problema ni ano, buti pa si ano, ganito, ganyan. Kasi hindi ko raw alam ang pagsubok na binigay ng Panginoon sa taong yun. Kaya ako daw, wag ko daw ikumpara ang problema ko sa iba. Pakatatag lang daw po palagi. At wag ko daw pong isipin na di pala ako magaling. Dahil syempre daw, magaling daw ako. Nagkataon lang daw na bumagsak ako sa unang subok sa board exam. Yun lang daw po. Parang naiiyak si Clyde sa wika niya. Namimiss na kasi niya si Sheena. Miss na niya ito. At sa mga sandaling yun, bigla na lamang may nagsalita sa likuran niya. At ang sabi ko pa naman sa'yo, sinusukat lang ng Panginoon yung bilib mo sa sarili mo kung hanggang saan ka. Mabilis na sumungaw ang mga luha mula sa mga mata ni Clyde nang marinig niya ang nagsalita mula sa kanyang likuran. At higit sa lahat, nang masilayan na niya kung sino ito. Sheena? Garalgal na ang tono ng boses ni Clyde nang banggitin niya ang pangalan nito. At garalgal na din ang boses ni Sheena nang magsalita ulit ito roon. At ang sabi ko pa naman sa'yo, bakit yung mga summa cum laude, bakit sila hindi top-notcher pagdating sa mga board exams? Sa mga board exams, kasi may mga bagay na hindi muna para sa atin. Postpone ba, kumbaga? Ibabaging ka muna, saglit, gets mo ba yon? Pero hindi ibig sabihin nun, hanggang dun ka na lang, hanggang dun na lang yung kaya mo. Ibig sabihin, sumubok ka ulit. Malay mo, pasado ka na. Kaya may masayang ngiti sa mga labi ni Clyde nang magsalita siya habang pumapatak ang kanyang mga luha. At sa pangalawang pagkakataon, nung sinunod ko ang payo mong yan, pasado na ako. Hindi ka nga nagkamali kasi ngayon teacher na ako. Iba nga gumawa ng paraan ng Panginoon kasi ako talaga ang ginawa niyang teacher ni Benjamin upang magkita tayo ulit. Noon ko pa gustong makita ka, sa totoo lang. Nung teacher na talaga ako kasi gusto kong makita sa mga mata mo na proud ka sa akin. At proud ka rin sa sarili mo. Kasi ikaw ang nagpayo sa akin na sumubok ulit. At ginawa ko naman kaya ito ang kinalabasan. Lagi ko hinihiling na sana makita ulit kita. Akala ko nga hindi na talaga mangyayari. Pero eto tayo. Eto tayo ngayon. Kaharap ulit ang isa't isa. Ano pang hinihintay mo? Ngingiti ka na lang ba dyan? Di mo ba ako yayakapin? Tawang-tawa na wika ni Clyde kay Sheena. Pero unti-unting napawi ang mga ngiti sa kanyang mga labi nang makita niya kung saan napako ang mga mata nito roon. Walang iba kundi sa ama nito. Napalunok na lamang tuloy ang binata dahil sa takot at kaba bigla.
Sa sobrang kasiyahan niya kasi ay nawala na sa isipan niya na nandoon pa rin pala ang ama ni Sheena. At ngayon, tila nalilito at parang di makapaniwala. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa. Lalo na ang ina ni Sheena at si Benjamin na hindi niya napansing nakalabas na pala sa kusina. At ngayon ay may ngiti sa mga labing nakatingin sa kanilang dalawa ng dalaga. Nahiya tuloy siya sa kanyang sinabi. Pasensya na po. Nawala po bigla sa isipan ko na nandyan lang po pala kayo. Pasensya na po. Halos namumula-mula na ang mukha ni Clyde sa paghingi ng dispensa sa ama ni Sheena. Ngunit sa kanilang pagkagulat, ay tumawa lang ito ng mahina roon bago tumayo at tinapik siya sa kanyang balikat bago ito nagsalita. Ituloy nyo ng yakapan yung dalawa at mag-usap na kayo ng masinsinan. Aba, gusto ko rin naman na mapunta ka sa matino at disenteng lalaki, anak. Kaya boto agad ako kay Teacher Clyde. Nito at nagkatawanan ng mga magulang ni Sheena pati si Benjamin. Hanggang sa iniwan na sila ng mga ito roon. Nagyakapan na sila ng mahigpit pagkatapos. Pagkuhay may ngiti sa mga labing, sabay na nagsalita silang dalawa roon. I miss you, Sheena. I miss you too, Clyde. Mabilis na lumipas ang mga araw matapos ang ilang buwan na panliligaw ni Clyde kay Sheena ay sinagot na siya nito. At nang lumaon ay nagpakasal na sila. Napuno ng pagmamahalan ng pagsasama ni na Clyde at Sheena pagkatapos. At masasabi nilang mag-asawa na wala na silang mahihiling pa